Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:05 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, ang dulong sang mga balita. Hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang pagkasimanwa para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Good afternoon sa aton nga mga kauturan nga naka-tune in na sa bunga hapon sa 585 AM kag syempre sa mga nagalantaw sa aton nga Facebook Live sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga biyan, adlaw kita subong sang Miyerkules, Mayo 28 tuig 2025. We are down mga biyan sa ulihing nga Miyerkules sang bulan sang Mayo. Pila na lang mga biyan ka adlaw no ka magatakop na ang ikalimang bulan sang tuig 2025. Kamusta so far no ang inyong 5 ka bulan no sini nga tuig? Nalabot na ba no ang goals for 2025? Kung wala pa mga biyano, don't you worry. Bago may pila pa kita kabulan antes magtakop man ang tuig 2025. Sa kinaandan mga biyan ako ang inyong alagad, Marian Grace Aranyata. Kamagaog na kita tugtubla una 55 subong nga hapon. Sa aton mga biyan nga pagpangalagad subong Miyerkules ato no pag-istoryahan ang labing una mga biyan nga kumpirmado nga kaso sang monkeypox diri sa aton nga sa syudad sang Iloilo. Kaina mga biyan isa ka press conference no ang gitawag sang aton mga City Health Office. May kaangtanan diri mga biyan sa kaso sang monkeypox sa syudad. Baloon naton mga biyan no ano ang mga aviso diri sa City Health Office natin tungkol sa aton man nga city government. Now that we have recorded no our first case of monkeypox. And mga biyan later on makaupod man naton sa aton nga pagpangalagad ang coach mga biyan no sa isa sa mga record breaker na student athlete coming here from Western Visayas na nagapadayon nga palarong pambansa 2025. Madumduman mga biyan no isa si Miko Villaran sa Negros Occidental nag-break no sa record sa nagapadayon naton nga palarong pambansa. Si Miko mga abyan no naka-break siya or bag-o naton nga
record holder no para sa 110-meter hurdles sa time o kon na distance nga 14.00. So later on mga biyano makaupod naton ang iyaman nga coach sa aton nga pagpangalaga si Coach Miguel Arca. For the meantime mga biyan magakuha kita anay sa pinaka-latest nga lakat sang panahon. Mga biyan, agad maghahatag sa tunos ang pinaka-latest nga lakat sa panahon ang aton nga weather observer gikan sa Pag-asa Iloilo, si Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good afternoon. Good afternoon man sa tanan. Amay ni nga itong latest weather update para sa subong nga adlaw Wednesday, May 28, 2025. Frontal system nag-affect sa may extreme northern Luzon. Pag-traffic a low pressure area naman nag-affect sa western sections of southern Luzon, Visayas, ug Mindanao. Diri naman sa western Visayas, maka-experience siya tata sa mag-umang kalangitan kung may mga scattered na pag-ulan, pangalatog panag o dalasang traffic of LPA. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin diri sa western Visayas na maghahalin sa direksyon na sidlangan, tugtog na bagat na sidlangan nga magadala sa makanay tugtog makasarangan na pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na putla kaginang 5:26 a.m. pag magatulod din 6:08 p.m. current hapon. At ang ating forecasted maximum heat index are at may 40 degrees Celsius. Pag-amoy ng ating latest weather update, dalhin diri sa may Iloilo Radar Station, ako si Lenore Silvestre, madamo gid nga salamat. Ma'am Lenore, nalabot na naton ang 43 degrees Celsius nga maximum or expected naton nga maximum heat index subong nga Miyerkules. So parang pinangmataas na itong mga observe na heat index, ma'am, is 39 degrees Celsius, which is na-record natin kaginang alas 12. Tapos, ang atong forecasted nga maximum heat index lang sa may 40 degrees Celsius. 40. Okay. So, subong ma'am, no, nga Miyerkules, nga umabala naton nga mangin mainulanon, subong nga hapon, o kung karon sa gabi. Expect, ma'am, nga like possible nga mag-ulan karon sa hapon, hindi ka rin karon sa gabi, ma'am. Dalason traffic of LPA. So, apektado kita diri sa nga trap sa nga LPA nga ini, ma'am? Yes, ma'am. And ma'am, ang ining LPA, ano ang chance no, nga mag-develop ini sa isa ka bagyo? Low chance naman nga mag-develop into tropical depression. Possible nga mag-dissipate naman ni within the next 24 hours. Pero klaroon ko, ma'am, ang LPA nga ini, yara sa sulod o kung sagwa sang PAR? Sasagwa naman ang ating Philippine Area of Responsibility. And apart from this, ma'am, may ara pa kita any nga weather disturbance nga ginamonitor, ma'am, may posible ba lang nga magahingagaw ng isa ka bagyo subong nga bulan sang Mayo? So far, wala naman na gina-expect na mag-develop nga tropical depression na mag-abot diri sa mga Ma'am, lauman ba na naton yung sa bulan sang Hunyo, no? Mangin mainulano na diri sa aton sa Pilipinas or particularly diri sa aton sa Western Visayas? Yes, ma'am. Ang subong pa lang, ma'am, ang transition naman na kita sa ating rainy season. So, expect na by the first week of June, base maka-declare na kita sa ating onset of rainy season. And lastly, ma'am, no, ang imo panugyan sa aton nga mga tagpalamati. So, since ang ating forecasted maximum heat index are at 40 degrees Celsius, which is nasa extreme caution, ang magsuksok ng ating mga lightweight, light-colored clothing, inam sa madam o tubig, stay hydrated, then, limitahan lang natin ating mga outdoor activities. Okay. With this, Ma'am Lenore, madamo gid nga salamat at saliwat maayong hapon sa imo. Ayong hapon mo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abiyano, si Ma'am Lenore Silvestre, ang aton nga weather observer sa Pag-asa Iloilo sa pagdulong man sa iyano or pagdulong sa aton no sang pinaka-latest nga lakat sang panahon.
So may ara kita mga abyan no nga isa ka low pressure area sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang kita diri mga abyan no sa Western Visayas. Affected sa trough sa siniman nga low pressure area, pero according kay Ma'am Lenore, manubo no ang chance nga mag-develop ini sa isa ka bagyo. Ang aton mga abyan pinakamataas nga heat index nga na-record yara sa 39 degrees Celsius. Kumpara gid man nato no sa mga nagliligad nga mga inadlaw, do hindi gawa masakit no ang init. Pinasang nagwa kita mga alas 11 kaga padulo ng alas 12 sa udto. So kabay pa no nga ti mag kapareho lang sinitani no nga weather o kung panahon no hindi tamaan ka init. Parati ang mga kultura natin nga may mga activities outside of their homes. Pwede pa yan no, makaubra, or pwede pa makagwa, pwede makahiwal sa transaksyon. Hindi na tuman kainit. Tapos sa sini mga beno ang panugyan sang aton nga pag-asa sa gihapon. Maghalong gid no, magdala sang inyo payong o kon sang inyo dira nga any protection no sa ulan o kon sa init. Gawa natin mga biyano ang mabasa sa ulan, trangkaso. Subong nga panahon, budlay, gid no, kung kita nagamasakit, kung gamasakit kita, hindi kita makaubra, apektado no ang aton nga kabuhi. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas, launa 16 sa hapon, mga biyan sa aton nga pagbalik no, short break lang kita, and then makaupo na naton mga biyan live sa aton nga Zoom. Ang aton diri nga isa ka espesyal nga bisita, mga biyano siya ini ang coach. Sang isa ka record breakers ng student athletes no coming here sa Western Visayas. Nya si Sir Miko Villaran. Maluon naton mga biyano, kamustahon naton. Right after nga na break no sang iyaman nga bata diri no ko nang iyang kina-train ang palaro record. Kamusahon naton ano ang pamatsyagan diri ni Sir Miguel Arca kag ano pa no ang mga preparasyon or kami ara pa bali no nga mga upcoming events no nga pag partisiparan man si Miko Villaran. So makaupo naton mga abyan sa aton nga pagbalik ang coach ni Miko Villaran, si Sir Miguel Arca. Mga abyan magabalik ang programa Balita Sosyal. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists. who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered. For genuine peace and development. Together, victory will be ours. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insects na, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, launa 19 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga abyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagako ang inyo alagad, Marian Grace Ereñata. May ara na kita mga abyan no, nga tatlo ka mga student athlete coming here from Western Visayas na bago nga mga record holder no sa nagapadayon naton nga palarong pambansa. Kahapon mga abyan no, ginbalita naton nga sanday Sir Miko Villaran kag Jos Gabriel Salcedo na lunsay bago nga record holders no para sa Atlantic Secondary Boys. Ang
nag-break no sa nga dating nga mga record nga ginakapitan man sa mga student athlete way back in 2010 kag sang 2023. At ina mga ben may ginbalita man kita no nga si Trixaan Arellano ang nag-break naman niya no sang record nga 17 ka tuig no nga ginauyatan sa isa man ka student athlete ang nag-break man sang record. And we are glad mga ben subong nga hapon makaupod nato no ang isa sa mga coach no sa nga tatlo naton ka mga student athlete nga mga bag-o nga record holder. Mga biyan yari na sa aton nga Zoom ang aton nga bisita subong nga hapon ang coach ni Miko Villaraan ang record breaker naton sa palarong pambansa 2025 nga si Sir Miguel Araca. Sir Miguel, good afternoon sa imo and welcome diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, balikan natin sa dili madugay mga biyan si Sir Yes, ma'am. Good afternoon. Yun. Sir Miguel, mabatian ba kami? Yes, ma'am. Yun. Good afternoon, ma'am. Kasi tayo tagpalamati isang buburadyo, ma'am. Yes. Radyo Pilipinas Iloilo, Sir Miguel. Radyo Pilipinas. Yes, ma'am. Yes. Sorry. Sir Miguel, okay Sorry, lang ba ma'am. kung mag-request kami to open your camera para makita mo sa amon ng mga tagpalamati ang coach ni Sir Miko? Sige, ma'am. Sige. Sir Miguel, no, after nga naka-break no sa nga record, Yes, ma'am. Yon, makita na namon si Sir Miguel. Sir Miguel, after nga Yes, naka-break ni Sir Miko no sa nga sini nga palaro nga record, kamusta anong imo nga nabatsyagan? Happy kita tama kay ini ma'am nga ini nga classes ang hampang kag event. Actually last year ma'am na break na pero wala nila gin-ratify, wala nila gin-honor ang 1447 niya dalaga niya sa Cebu. Kay according to them, it's a substandard. Mm-hmm. Yes, ma'am. And then, last Monday, during his trial pa lang, na-break yun ang record, Okay. which is he ran also 14.25. So the standing record, according to them, is 14.68. And that was established during Palarong Pabansa 2010 at Tarlac. Mm-hmm. Pero sir, Yes, ma'am. for the information sang amon nga mga tagpalamatino for those nga hindi pa nakakilala kay Sir Miko no, taga diin bala si Sir Miko no, kag ano nakadugay no nga student athlete si Sir Miko? Okay. Actually, ang ilag na residence ma'am ni Nico he is from Bakong Talisay. Mm-hmm. Yes, ma'am. Boundary sa Bacolod, kaga Talisay. Pero during his elementary days, dira sa nag-eskwela nga daan sa may Abcasa Elementary School, which is Bacolod City. Mm-hmm. And then, nagkita na kami sini sa na-select siya provincial meet sa Mm-hmm. Yes. Do hindi man namin mga benong aton nga signal with Sir Miguel. Ni sa kay Sir Ronnie. So, agamit na. Mm-hmm. Sige. Yes, ma'am. May bation, ma'am? Yes, Sir Bation? Miguel, liwaton lang natin siguro Hello. ito hindi man namin kainang aton nga signal. Yes, ma'am. Sige, ma'am. Sige. Oo. Sir, bali nagadiin gid si Sir Miko, sir, no? Kag anong muna ni siya kadugay nga gina-train? Okay, ma'am. Liwaton ko si Miko, nag-start sa barangay Matabang, Sitio Bakong sa may Talisay, ma'am. Mm-hmm. And diri siya eskwela sa elementary siya sa may Abcasa Elementary School. And then sa high school na diri sa amon sa Romanito Maravilla Senior National High School. So, first kami nag-met, nakitaan ko sa 2019, ma'am, during provincial meet sa Bago. Okay, oo. Yes, ma'am. So, meaning, more or less, 6 years sa sakon. Mm-hmm. Sir, hambal ni mo no, nakita ni mo si Sir Miko during the provincial meet, no? Ano ang deciding factor nga naghambal ikaw, nag-offer sa iya nga i-train mo siya? Yes, ma'am. Since of the kami sa coach elementary,
Actually, yung event hindi naman yung hurdles, kundi javelin, discus, and 400-meter hurdles, hindi 110. So, ginabalan kung hindi na siya bagay. Dapat sa sprint siya, nambal ko sa 100, 200, and 110-meter hurdles. Kay taas siya, bimang mabata, kasi nga elementary siya. Taas, hindi siya nga daan. So, dito nag-start. Gin-train siya na kung paano ang action hurdles. So, dito na nag-start na siya, ma'am, during those days. Kamusta bilang bata, sir, no? Bilang isa ka student athlete, si Sir Miko, no? Wala man ikaw na budlayan, samtang nag-train sa iya, no? Sa sulod sang anong katuig? Actually, ma'am, wala. Si Miko, maalam nga bata. Maalam nga bata, mabuot man. So, dasig lang mag-pick up, dasig siya i-train. Though hindi man siya tama kapos, pero mas mahapos siya i-train kaysa sa iba ni mga bata. Amo na, ma'am. Kapit pag inabalan mo siya, amo niya ang mga future, amo niya mo ni. So, dasig siya mag-pick up. Amo na, ma'am. So, lagi ko masyado na budayan. Sir, prior sa aton nga palarong pambansa, gina-target yung nagidman nga maka-break record for this year nga palarong pambansa naton? Actually, ma'am, modesty aside, last year pa dapat, ma'am. Kay during sang iyang first namon nga paghampang national batang Pinoy, nakitaan ko na siya nga dancing nga potential nga at the early age. Gusto ko i-break ang record ng sang Pilo, yung Romanians, kaya ang record holder sa 400-meter hurdles, kag 110-meter hurdles, sa batang Pinoy, taga Romanito. So gusto ko i-break mo na, kaya ko, ikaw lang may kapasidad. Pero it so happen, wala yan na-break. So dito pala daan, nag-aim na ko. And then, gin-follow na sa sang palarong pabansa, Marikina, 2023. Yes, ma'am. Muna. So dito, dito sa Bata Pinoy, 3 golds na to siya. So sa Marikina, 4 golds siya, including ang relays, kag isa ka silver siya sa 3 golds siya galing, ma'am. 3 golds siya. Nakuha niya. So na-foresee ko na, ma'am, na dapat. So, pagkatapos dito sa Marikina, may ara kami invitational qualifying para ASEAN School. So dito nakita. Dito ko nakita ang 14 plus yan na mas lower makaya until such time na nag-abot ang oras na nga during sa among training nakuha na ng mga record. Amo na, ma'am. Yes, then the following year amo na to, ma'am, ni Marikina, nagsibo ko kami. So, dito na ako nagamba. So, dito, ma'am, amo tamba ko nga, na-break na. Yes. Supposed to be, amo to nga time, break na to, ma'am. Amo na. Yes. Sir, pero during your practice, sir, no, amo gini siya ang gina-aim yan ni Sir Miko, nga time, no? Kag ano ka mo kalawig in a day naga-practice? Is it every day or kapila sa isa ka semana? Sa totoo lang, ma'am, wala kami halos kapahuway. Ang pahuway namon, dala na sa training is Sunday. Ang natawag ko nga rest day, cheat day na naman na Sunday. Pero all throughout the week, morning and afternoon, training kami, ma'am. Even rain or shine. Kaya wala excuses. Yes. Din ka mo dira naga-train, Muna, sir, ma'am. sa eskwelahan? Yes, ma'am. During sa amon nga mga ordinary days sa school kami, ma'am, naga-training lang. Kaya syempre, ma'am, layo kami, ma'am, sa Panaad. Okay. Tapos, and besides, medyo mahal kami bayad ba naman haw. So, dira na kami sa Romanito. Kung lapit na medyo lapit ng hampang, that's the time na dito ko na sila dalon sa Panaad para maka-one sa amo na, ma'am. Sir, sa school nga Ramonito, sir, may ara pagit ikaw gina-train nga ibang pagit na student athlete or naga-focus ikaw kay Sir Miko? Hindi, may ara, ma'am. Actually, dito, ma'am, ginabayaan. Kasi mo, sige, kami chat everyday. Kaya we're preparing naman for the next event. May to, ma'am, more than 20 kabilog na bata. Ang mga ka-teammate niya. Yes. Sir, you've mentioned 2019 mo ni nakita si Sir Miko, no? So, pandemic, ini siya kung hindi kita magsala, na-postpone ka pinaka-beses ang aton man nga regional meet and palarong pambansa. So, kamusta? Paano mo naging padayon na pag-train kay Sir Miko despite sa pandemic, no? Yes, ma'am. Amo na sa mamang funny dila. During sa pandemic, at the height of the pandemic,
wala kami ma'am naghalin sa school. There are few student athlete nga dito upod kami sa school. Kay ang parents naghambal nga iba nga better stay sa school kaysa dito kaysa sa ila. So during those times, so wala kami brahon, morning afternoon session, di kami Japon, pabalhas, tanan, mas kami endurance and power training, speed training. Pero there are times nga siyempre, ma'am, matraining ko, ito kabalo kung saan ako mabalik isang hampang, di ba? May mga stipulations or notions. No, nataan siya. Si Miko. Nataan siya. So what I did, yes ma'am, what I did, yopod ko training. Napakita ko siya, nagpabalaw, I'm too old enough, pero still, naglalumpat ko Japan sa hurdles, para ipakita ko siya, para hindi sa magulaan gana. And then, wala na ko'y balibad. Hininto ko na siya, ma'am. Hininto ko siya kung may upcoming hampang sa lusong bulan, amo na, may hampang to. So, interest, balik na. And then, tumaglambot na natala ng adlaw, sa hambal ko nga matrain na hampang, ay na-postpone. Until na nagsugpon, nag-open sin 2021, ma'am. Amo na ako, ninobra. Yes. And since pag-resume naton, sir, sang aton nga regional meet and sang palarong pambansa, consistent na nga representative sang Negros Occidental si Miko. Yes, ma'am. Amo na ang iyang advantage. Wala kami nag-untat. That's why makuha niya ang most medals for consecutive nga mga palaro, ma'am. Yes. Even sa Batang Pinoy National Finals. Yes. Sir, ano na nga year si Miko Subong? Grade 11, ma'am. Grade 11. So, sa Subong, sir, may ara pa ba na hampang si Sir Miko nga pala abuton? Sa matter of fact, ma'am, karon sa hapon finals ang 400 meter hurdles. Sinapapawayan ko sa kay may sambuwa sa karon alas 4 4:45 or 4:30 diyan ang time, ma'am. Finals ang 400 meter hurdles. Yes. In case nga makakuha siya ni Watsang Gold, pila na kabilog nga medals ang iya makuha for this 2025 nga palarong pambansa, sir? Since second day pa ni ma'am, if ever God's willing and God's grace, kadua pa lang, ma'am. Kaya mo pa lang niya mga event. Yes. And may mga relate pa siya. Sir, balaan nato no during palarong pambansa, nag-aay dira ang iba naton nga mga schools sa Manila, no? So, posible hindi malayo si Sir Miko. Posible man kwaon sa iban nga mga schools naton. Bisan ma'am sing bata pa siya, ginambala na siya, pero ang balko, hindi pa wala pa kami enjoy naman ang stay sa high school. Yes. Time will come, muna na talk naman kung ano ang para sa college niya. Pero during these times, gina-avoid na naman kay para hindi yung paminsaron sa enjoy lang sa anes yung hampang. Yes. Pero magsin ka offer na mo pati international, mamara. Oh, okay. Sir Miguel, ikaw personally, nagahampang man ikaw sa mga sports events naton, sa hurdles naton, nagahampang man ikaw, Sir Miguel? Yes, ma'am. Before, ma'am, hindi ko yung hurdlista. High school, elementary. Yes. Sir Miguel, hindi man namin sa liwat ng aton nga internet connection. Sa mga kauturan naton mga biyan, no? Or mga 100, 200 akong meters ako ng pangan. Yes. Sir, liwaton ko lang, Sir Miguel. Hindi man namin inaaton nga connection with Sir Miguel. Sige, nagbalik si Sir Miguel. Yes, sir. Liwaton ko lang question ko. Ikaw, no, personally, nagahampang man ikaw, nag-represent man ikaw sa aton nga local, national, or international nga mga pahampang? On mga classes and training during my time, though personal lang kaya nagabaka-baka, although kay national ka, pero hindi ko pareho sinisa ilang makahamba ko with flying colors sa ilang hampang. Magadaog ka, pero hindi ka amo sinika-highlight ang ilang pagdaog, ma'am. Yes. Ano ang nag-push sa imo, Sir Miguel, personally, no, nga mag-train sang kabataan naton sa mga student athletes? Kiti, you have the choice nga hindi mag-train sa ila. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yun na in part, ma'am, since nag-start kami pigado sa family. So, ang athletics sa Amon Avenue, kung sa di na ka-eskwela kami. So, meaning,
meaning lang ginabalik ang bulig sa those makita mo mga pigado pa rin sa amon si una ma'am nga daw wala sa halos masyado ikasarang sa pag-eskwela ma'am. That's why Yes. hindi lang sila nga actually gusto ko giniyayang obra ko dala na ang pagbulig sa ila amo na ma'am. Sir, So well, ang ini kung hambal nila passion ini amo na siguro ma'am kahit regardless ang mga ads in life mga kabudlayan still gusto ko niya Japon. yes. Sir, aside from being a coach, no, maestro ikaw dira sa aton nga eskwelahan? Yes ma'am, gatudlo ko ma'am sa grade 9. Kung grade 10, MAPI teacher ko ma'am. Oh, kaya pala. So, Sir Nos, kung in case no makapamati si Sir Miko subong nga hapon no, sa aton man nga interview and sa tanan ni mga estudyante no sa aton man nga Ramonito Maravilla National High School, ang mabilin nimo nga mensahe sa ila. Kung may dream ka, wala sa imposible. Updan mo sa pagpangamuyo, kapisan, kag maayo nga batasan, ang imo nga dream pasensya ka sa tanan nga bagay, hindi makwa ang tanan nga bagay sa dali-dali lang. It takes time para ma-achieve mo na ang imo nga goal. It takes hardship, hindi lang tanan namin. Adala na sa success mo ang tanan-tanan at nako sila ma'am, amo na sila ba ko. Kay nowadays makita ko sa bata, ma-ingra pero pag nabudayan ma-stop. So wala sila determination, wala perseverance, wala patience palahaw. So dapat kung mag-intra kasi sa kabutang, ibutang mo mind kag heart, Yes. isa lang para focus sa goal mo. Amo na ang mamba ko sila ma'am. Yes. With this, Sir Miguel, no, I don't want to take much of your time. I know, no, nga kinahanglan pa nimo dira mag-prepare para sa game later on ni Sir Miko, no. Kag kami diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, nagkapasalamat, nagka-congratulate, sir, sa time and information nga ginhatag mo diri sa amon. Kudos Yes, ma'am. sa imo, sir, no, bilang coach ni Sir Miko Villaran. Madam, mga salamat, Sir Miguel, kag maayong hapon sa Sige, imo. ma'am. May nga po, masataran ka, God bless us all, ma'am. Yes, God bless, Thank you. sir. Good afternoon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga abyan, si Sir Miguel Arca, ang coach no ni Miko Villaran, ang aton nga record breaker sa 110-meter hurdle sa time nga 14.00. So, nabatian mga abyan, no? Namian ko sa ginhambal ni Sir Miguel, no? Nga kung kita sa mga student athletes naton, hindi naton madali-dali malabot ang aton nga goals. Kinahanglan dira mga abyan, no, sang patience, kinahanglan dira sang inyong pagpasensya, kinahanglan nga mag-train hard. Kag syempre mga abyan, no, dugangan pagid sang pagpangamuyo. So, mo ini mga abyan, ang ingredients. So, kapareho ko Sir Miko, no? Ang baga ni Sir Miguel kaina, mga abyan, during the time nga may pandemic. Nadulaan na diri mga abyan, sa iyaman nga drive to continue si Sir Miko because of this pandemic. Pero because, no, sang iya nga pagpadayon, look at him mga abyano, record breaker sa ato nga 2025 palarong pambansa. Ang last mga abyano nga record holder no sa nga 110 na meter hurdles was in 2010 pa no nga yan ni Patrick Maria Unso nga may time or distance yang 14.60 ikan sa NCR. So after pila ka years, now 2025 mga abyan, si Sir Miko ang naka-break sa siniman nga record. Ay congratulations no sa tanan natin nga mga student athletes na maugman o kung wala nang mapinalaron man sa inyong tagsa ka field o kung wala no, still congratulations. Ang pag-represent ninyo no sa Western Visayas dira sa atong palarong pambansa is already a big achievement. Imagine ha, sa tanan nga mga student athletes diri sa aton sa Western Visayas, kamo ang ginpadala dira, kamo ang ara dira sa Ilocos Norte para nga maghambang. So kabay pa no ang matun-an dira sa aton nga palarong pambansa, you will use that no para nga baskugon pagid ang inyong skills at mag-bounce back.
Nagsyempre no mag-establish no sa friendship sa banda nga mga student athletes coming from different regions. So kay Sir Miguel no, Sir, madamo gid nga salamat sa liwat and padayon. Oras mga biyan sa Radyo Pilipinas launa 40 sa hapon sa aton mga biyan nga pagbalik. Istoryahan nato no ang kaso sang monkeypox diri sa syudad sang Iloilo at ang pahanumdum sang aton man nga City Health Office. Mga biyan magabalik ang programa Balita Sosyal. Game, 1, 2, and... Pahatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Sa Philippine Economic Briefing, inilahad ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na unti-unti nang nakakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas sa epekto ng pandemya. The country is on its way to a strong recovery from the pandemic and a robust, broad-based growth in the next 6 years. Kanya rin inilatag ang nakikitang solusyon sa inflation at kahirapan sa bansa. We will focus on agriculture as a strong driver for growth. An efficient and modern agriculture sector will ensure food security for all and reduce poverty incidence. Sa huli, kanyang ibinida ang mga hakbang upang masiguro ang pagbangon at ikabubuti ng buhay ng bawat Pilipino. My government will swing the doors even wider for high-value investments from both the domestic and international business communities. More investments mean higher economic activity and more quality jobs, and then a better life for Filipinos. Pangulong Romualdez Marcos Jr. Sa 77th United Nations General Assembly, sa Radyo Pilipinas. Special Coverage. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil sa usok galing sa pabrika. Dahil sa kami ng ilog, nagkakamatay ng mga isda, talangga, suso. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. Ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Camps. Oplan Contra Tax Camps.
Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:45 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati ka mo sa programa Balita Sosyal, kagako ang inyong alagad, Marian Grace Aranyata. This time mga abiyan, istoryahan nato no ang kumpirmado nga kaso sa monkeypox diri sa syudad sa Iloilo matapos na ininog ginkumpirma sang ato nga City Health Office. Ipahayag mga abiyan sang ato nga City Health Office no nga sang Mayo 27 nahibaluan nga positibo ang naging resulta no sang test sang pasyente sunod diri man kay Dr. Mary Ann Diaz, head sang ato nga City Health Office. Gari bala mga abiyan no pamatian naton si Dr. Diaz sa isa man ka video no nga kuha sang aton diri nga upod Janelle Baklay kaina sa press conference sa City Hall. Mga biya pamatian naton si Dr. Mary Ann Diaz. Of symptoms. A confirmed case is someone with a laboratory confirmed monkeypox infection verified through detection of a unique viral DNA sequences or via real-time polymerase chain reaction, that is the RT-PCR, and or the genetic sequences. So for the current situation in Iloilo City, all identified cases in Iloilo City are currently in isolation, receiving appropriate medical care, and are in stable condition. And due to privacy consideration, further details will not be disclosed. The Iloilo City Health Office, in coordination with the There you have it mga abiyan no, ang kabahin sang konfirmasyon o kabahin ni Dr. Mary Ann Diaz ang City Health Office. So according to mga abiyan no, sa press conference kaina apat naman no ang suspected monkeypox cases kag ginpaidaluman sa laboratory testing ang ilang specimen kag ginahulat no ang resulta sa halin sa RITM sa Metro Manila. So according diri kay Dr. Diaz no nga ti yara mga abiyan no sa isolation no ang identified and at the same time mga biano padayon naman ang paghiwas sa contact tracing sa mga nangin kaupod sang pasyente apang ginpahayag no sa City Health Office nga wala sang travel history ang nagpositibo kag ginaimbestagahan pa no kung ini ang local transmission. Mga biano ang monkeypox o kung mpox no isa ka makalalaton diri nga masakit. Nga dala ini mga abyansa nga virus kag nagatugan no sang paghilanan, pagpalanakit no sang lymph nodes kag pagtuhaw no sa mga rashes at sa lawas. Nagalapta mga abyano ini pinaagi sa direct contact sa mga infected nga individual o kung pagtandog no sa mga kontaminado nga mga buta. So paano natin mga abyano malikawan? Ikawan no ang direct contact sa mga individual nga ginakitaan no or may ara sa mga simptomas sang mpox. Siguraduhon man no nga may maayos ang ventilasyon para may maghugas ang mga kamot, gamit no ang habon kag tubig o kung alcohol-based hand sanitizer at sundon sa maayong no ang maayong nga pinamatasan sa pagtabon sang baba o kung pagpangatching o kung mag-ubo. So kami ara kamo mga biyan no makitaan nga mga simptomas sang mpox no gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit naton nga mga health center kag mag-isolate kung nakitaan no sa nga simptomas sang monkeypox. Ang masakit kay ini mga biyan no nagaayo sa sulod sa nga 2 to 4 ka semana apang napulo ka porsyento no sa mga report ng kaso sang monkeypox ang mahimo nga magresulta sa kamatayon.
Amo ini mga abyan no ang pahanumdum sang aton man nga City Health Office. Inulat-ulat naton mga abyan no ang pahayag din sang aton naman yang Iloilo Provincial Health Office. Ano no ang mga measures naton sa province of Iloilo naman. Agad nga ti hindi maglaptan no ang kaso sang monkeypox o con mpox. So we're just waiting no sang opisyal na pahayag man sang aton nga Provincial Health Office. So bantayan ini no sa ibang nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Oras mga abyan sa Radyo Pilipinas, launa 50 sa hapon, wala na kita sang nabili nga oras sa aton man nga pagpangalagad. Sa liwat no, luyag natong pasalamatan si Sir Miguel Arca. Ang coach no ni Sir Miko Villaran, ang isa sa mga record breakers nato no sa nagapaday nga palarong pambansa 2025. Nagahatag lang kita mga abyan no sa quick man naton nga update sa medal tally nato no sa nagapadayon nga palarong pambansa. As of now mga abyan, ang Western Visayas may ara na mga abyan na 16 ka gold, 19 ka silver, kag 16 man nga bronze. Ini mga abyan no, sa aton nga regular sports overall. Nagapangatlo kita sa gihapon no, rank 3. Nagapanguna ang NCR with 52 gold, 26 silver, and 16 bronze. Nagapangaduwa o rank 2 ang Region 4A Calabarzon with 24 gold, 35 silver, and 19 bronze. So hopefully no magtaas pagid ang medal tally man naton sa mga masunod pagid nga inadlaw. Sa liwat mga abya, madamo nga salamat sa inyo nga pag-upot ug madamo man nga salamat sa akong mga katuwang technical. Sa studio, Engineer Louie Kaipa kag sa among transmitter, Sir Jeffrey Bitita. Ako na lang gid mga abyan si Marian Grace Erenyata kag ini ang Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.